Sino ba yung isa? Ako 3 years magsisili. May yaya na kayo? Oo, hindi na kilala. Pati nga nakapasya, no?
Tapos, chika pa kay balang dito sa Magandang umaga po sa ating lahat. Isama po natin sa ating panalangin ang special mention ni Barry Isabel Estrella para sa ika-4 na 75 anniversary ng kasal ni Mr. and Mrs. Eduardo Argueta para sa mabisang pagdating ni Juanito Medina Lorna de Rosario, Frank Porto, Carol Cabaltica at Cabernet Miranda. Para sa kaluluwa ni Napolita Perlinto Estabado, Norberto Alcantara Jr., Catalina Norberto Agustin Alcantara, Juanito Cosecina, Jaime Joan Molina, at Angelita Pacheco. At para sa kaarawan ni Father Dan Lopez, California. Kapatid, yun po ay pinagbinuhan po natin sa pag-alala kay San Pio Ikalima, pa. Kasi ating naalala sa mga bagay. Pinuhan yun. Kasabay din po nito na sa isa sa ating pagbibihan sa kahit mga kasama na ating pag-ibig sa ating nila sila kapag hindi mo lang ito na ang bawat mga Ang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalupa ako ng kasala sa isip sa lupa sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawan tayo ng mga pangyarihan ng Diyos, susuwarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagbabayan tayo sa buhay na
pawaan mo kami. Panginoon, Pawaan mo kami. Ama namin nakapag-iingat, hiniram mo si Papa San Pio upang sa iyong simbahan. Ang pananampalataya ay pahalaga. At ang pagsamba sa iyo ay maging marami. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, maganap na namin ang pagdiriwang ng iyong paglilingkod. Kung may pananampalatayang dinay at pag-ibig, Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sapagkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya't tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino, at puspos ng Espiritu Santo, at ilalagay namin sila sa tungkulin ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugood ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga-Antioquia, isang hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipanalangin ng mga ito at pinatunayan nila. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon ang pag-asa ka namin, pag-ibig mo ay aming hiling. Lahat ng matuwid dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila, kayong masasuri magpuri sa Kanya. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan, tutugin ang alpat awit ay salmo. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo ay aming hiling. Pangnooy tapat sa Kanyang salita, at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laban. Sa namin, pag-ibig mo ay aming hiling. Si Kristo'y muling nabuhay, Kanyang nilikha ang tanan, mga tao'y ginamayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga una, salamat sa pagkalinyo. Hindi ko rin I was not really expecting na makakasama ko kayo sa pagkakataon ko sa bibig ko ng isa. Ang gusto ko lang, siguro nasanay na ako mag-visa ng kulang. Pero parang kulang pa rin. Pag sa aking ginagawa pag-araw ng linggo, dahil hindi naman ako, hindi ko kayang umakyat sa itaas. So, naiyaman ako na hindi ko magampanan yung ministeryo ko sa
cater faithfully para sa mga tao, eh, dala ng siguro ng aking sitwasyon, kaya ako yung naglilisan na lang ho dito sa third floor sa araw ng linggo. May mga ilan, nandiyan si Jonah, minsan, nandiyan sila, sino po ba yung sumasabi sa atin? Si Leng, o sino po ba? Kasi at least meron na akong nakakasama pagka kami naglilisan. Pero pag weekdays, naturally wala tayong tawag dito, congregation para makapag-usa ako ng gano'n. At ako'y natutuwa pa rin dahil sa kabila ng lahat ng ito, nagawa ko pa rin makapag-usa. Isa sa mga bagay na kung saan ito nagpapasalamat ko sa Diyos. Hanggang ngayon, buhay pa tayo, kahit medyo bumabata ang edad, 17 years old. Pag ano niya ata, pagka ano, halimbawa, nagkakaedad na. Ang pagbasa sa age natin pabaliktad. Kaya kayo, yung medyo mas matanda kayo, mas edad, isang lugaw kayo. Kasi baliktad na. Well anyway, sa ating pong napakinggang mabuting balita, napakaganda po ng ating napakinggang mabuting balita ngayon. At ito isang assurance para sa ating lahat, no? Pagkat hindi natin alam kung ano yung meron isang pamilya, halimbawa, sa kanilang kasiyahan ay nagawa pa nilang mag-celebrate sila ng kanilang 40 years. O katulad nila atin, no? Si Toy Ed at saka si Atilita. Nakapag-celebrate sila ng kanilang 25th na nasakyan ko noon. Panahon. Hindi natin ang mamalayan mamaya. Nandun na tayo. So celebrating another milestone in our life, no? Maabot natin yung golden wedding anniversary, sa akin naman sa Salvador golden anniversary. Pagkaroon din ngayon, si Bishop, nagsa-celebrate niya ng kanyang fourth sacerdotal ordination. Sa iba, kaya lang napakaaga. 6 o'clock yung misa kanina umaga. So, hindi ka rin kaya pumunta roon, pakalayo. Dahil ko yung ito sa iyo. Kasi yun na, pwede po ba? Isang pamilya ng bawang na kumitaan gamit tulad natin mag-celebrate sa kanilang 40 years. So na, masaya ang pamilya sapagkat another milestone yan sa buhay nila bilang mag-asawa. 40 years. At siyempre, kung titignan natin, parang ganun pa rin ang buhay na gusto natin, na parang pag sa tingin ko nila ay maaaring maabot ba natin kaya ngayon? Another 10 years, hindi natin alam ano maaaring mangyari sa buhay natin. Subalit nandun pa rin yung na umaasa sila na sa kabila ng mga nangyayari ngayon, may pandemya, maraming mga kaibigan natin na wala naman dito, hindi na natin sila kasama. Medyo nakakalungkot, pero ganun talaga ang buhay. Kinakalan din talaga natin maging open tayo, tanggapin natin kung ano talaga yung pagkanapan ngayon. Alamin natin kung ano nga ba talaga ang kalooban ng Diyos para sa atin. At siguro ito yung mga pagkakataon na maraya po sa kanila na kasabi ng mga mabilis na yan. Kaya pa ng mga magulang natin, abutin yan. May pagdiriwang pa rin nila yung kanilang golden na wedding anniversary na pinakakasama. So sa kanilang mga experience na sa buhay na kanilang ginagalawan, maraming nandudulik ka nga yung
takot sa mga bagay na mga problema na hinaharap nila, wala kasiguraduhan. Kapag dito ang buhay sa mundo, wala kasiguraduhan. Diba? Kaya lang talagang natuloy ang ating tiwala sa Panginoon na sila kang maaaring bumabay sa atin upang mapapano natin lahat ng mga bagay na kasi natin sa buhay natin. Kaya sa pagkakataon ito, tulad naman nangyayari sa kanila, meron din isa sa mga anak nila na kung saan ay nauwi na gusto na mag-iwalay. Di ba? Para bagang hindi na makitigilan yung kanilang pag-iwalay, hindi na mag-asawa. Dahil parang nasira na ang kanilang pagsasama. At maaaring yun isang dagot marami para sa kanilang pamilya na maaaring sa pagkakataon ito ay hindi nila matanggap yun. Maaaring ibubunga nito ang oras na mauli sa hiwalayan. Malungkot, kasi paano pa kaya mabubuwang isang pamilya? Paano kaya magiging solidarity ng isang pamilya na kung halimbawa may mga anak o may mga miyembro ng pamilya na maaaring sila ay wala na rin o kaya maaaring sabihin natin hirap na sa mga bagay na nangyayari ngayon. Siguro nga ito yung pagkakataon na kung saan ay siguro magkasalanan tayo sa kabutihan ng loob ng Diyos. Nang tayo ay nangko na naisipan din nilang umalis, no? Wala nang hirap dito na ma-employ ng magandang trabaho. So sila yung nagbalak na pumunta ng Canada. So lahat pamilya sama-sama sila. Pero nakakalungkot, parang naging yun yung parang paglalayo ng pamilya. Paglalayo na kung saan ito na ng mga material na pangangailangan na hindi naman matutunan dito sa ating bansa. Ng ibang bayan na lang, para sa gano'n, maaaring matustusan kung ano man yung mga pangangailangan ng kanilang pamilya o ng kanilang magulang. Pero ganun pa mga pangyayari, maraming isa lamang isang bagay na maaaring hinahanap natin. Maaaring mangyari yan sa atin, maaaring nagugon yung pagkawala ng isang miyembro ng isang pamilya dahil nagkasakit o maaaring na hindi ka maaaring matutusan ng isang pamilya. Maraming mga hamon, maraming mga bagay na talagang nagpapahirap para ikaw maging masaya ang isang pamilya. Pero ganun pa man, siguro ito isang pagkakataon para hamon natin na katulad ng hamon sa ating mabuting balita ngayon na siguro wala naman siguro napaka-tapang na tao na wala rin siyang takot. Mayroon din. Sino ba sa atin na matapang na ngayon masasabi natin hindi tayo natatakot maging sa kamatayan. Hindi ko alam kung sino tao yun. Hindi ko alam kung sino ang pakaling pwede sabihin natin na Mario sabi na siya matapang. Pero kabinaman, alam natin lahat tayo may takot. Meron tayong pangamba. Meron tayong mga bagay na hindi natin naiintindihan. Pero isang banda, tayo tiwala pa rin sa kaputihan ng loob ng Diyos. Nakatulad din na naranasan ng mga alagad doon sa sila papunta ng Kapamukang, nakasal sila sa isang bangka. At sila'y sinasalpok ng malalaking araw at maaaring sila'y sabihin natin, mga dunot o kayo ay ang umamin pang pamilya, tumaog. At yun nga yung maaaring pinakatakot nila at sila'y nanawagan at sa kanilang aral pagdarasal, nakita nila si Jesus na naglalakad. Naglalakad si Bawo ng tubig. At sabi niya, Lord, tulungan mo kami. Hamon para sa atin na kung saan tayo, katulad din matagal, meron din ganong takot, meron din ganong pangamba, meron din ganong marami na pinakatakutan sa buhay, na kung saan ko sabihin sa atin na Panginoon, huwag kayong matakot, ito ako. So siguro ito nga yung bagay na nagpapalakas sa atin ang loob. Maging sa ating pagtanda, maging
po siya sa atin. God is with us. Emmanuel. Amen. Amen po tayo. Tingnan Diyos na laging nakahandang tumulong, ilapit natin sa Kanya ng may pagkakababa ang ating mga ang Santo Papa at mga obispo, naway patnubayan ng Espiritu sa kanilang pag-akay sa kawalan, lalo na sa mga pipis na umaasa. Manalangin tayo naway pagkaluban ng Diyos ng masaganang biyaya ng pananampalataya upang magkaroon tayo ng tapang maharapin ang mga pagsibok sa buhay. Manalangin tayo. Ang mga nagpapatangan na lamang sa maunos na agos ng buhay, naway matagpuan ang simbahan bilang isang kalapang Panginoon. Manalangin tayo. Sa mga may sakit, naway na ihasik ang habag ni Kristo sa pamamagitan natin bilang tagapaghasid ng kanyang pagmamahal na pangangalaga. Manalangin tayo. Ang mga yumaong tapat sa Diyos, naway nagtamasa ng kapahinapan sa langit sa presensya ng Panginoon. Manalangin tayo. ating sarili mga panalangin. Tingnan ang ituloy natin sa mga. Ang namin Diyos, ito lang mo ang panatay ng pagkakataon. Sa buhay na ito pa mga po na Amen. Tanggapin nawa ng Panginoon ito pagkain sa iyong mga kamay, sa karangalan sa aking kapinangan at sa buong sambayan ng Panginoon. Ang maraming mga kapangyarihan, nilarapat mo magkaroon ng sambayanan na umaganap na tungkulin ng mabuting pastor sa paglilingkod ni San Papa Pio.
bilang tugon sa kanyang pagdalangin kami pakain sa sariwang pasulang bilog na maling kay Ganyan kasama ng Espiritu Santo magpasulang ng mga natin ang Panginoon ating Ama namin mga pamilyan sa inyong marapat, ikaw ay aming pasalamatan, may pinagbigay ang paghahain ng Masiyas sa mga tupan at tuloy sa amin. Ang katawan ng anak mo sa puso ng Yubay ay ang na pag-ibig na walang kapagay. Ito ang paghahain ng mo pinalugdan, ito ang linulati ng dating paghahamay. Ang buong sarili ng anak mo si Jesus ay ihawin upang kami matulog siyang gambanat kami ang Diyos sa kalimang upang ang Diyos na inupo. Kaya kaysa ng mga agay na nagsisiyahan ng patuloy sa iyo, naglalagay sa kalugan. Kami nagbubunyi sa iyo ng palagi. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu ng pag niya pinag-iisa ng kasama ng mga kapatid, pinasa naman siya sa iyo. At ilati niya iyon, iabot siya ng nagalit sinabi ang gabing mga kapatid ko. At kami, ito ang aking katawan ng Diyos. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga nagagat. Sinabi, tanggapin niyo ang lahat ito at inilig. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at ilang lansipan. Ang aking dugo ang ibubuto ng sipan sa inyo para sila. Sa ikapagpapakamat ng mga kasunod, dahil niyo ito sa pag-alaalag sa kanya. Ang misteryo ng pangalaman. Kay San Francisco namin sa Papa at Bartolome ng Disco at Santa ng Kapalitan. Ilalahanin mo rin mga kapatid namin na hinay na may pag-asa ng selebrito ang buhay, kaya din lahat na nasalamat, tawa na sila. At patuloyin sa iyong kaliwanagan, tawa ang nagpinagpapati sa lugar. Kumakasalat sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mga Magdalayang Maria na ina ng Diyos, kaysa ng kanyang paglalang po, kaysa mga apostol at ang lahat ng mga banal,
at San Jose at kanyang esposa na nabuhay dito sa daigdig ng kanilugod sa iyong pagdiwang ng mga namin at itutuloy sa kalangan sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at patuloy ay sa iyo. Diyos mga makapangyarihan ko sa Espiritu Santo at kasawalan namin. At ilayo sa lahat ng kapahalakan, samantalang aming pinananabitan sa kanyang araw ng pagpapakayanan at pagpagligtas namin sa Jesus Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapulian, magpakailanman. Panginoon sa Kristo, sinabi ko sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibigay ko sa inyo, kaya ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasalay. Pagkalooban ng aming kapayapaan at pagkakasalay sa iyong kalooban, isang mga Espiritu Santo, magkasama namin. Amen. At At sumayin. magbigayin po tayo at wala nga ang kapayapaan sa isa't isa.
tayo. Ang namin lumikha sa paghain ngayon, binubulkan yung mga banal, umaasa kami na sa iyong pagtatangkilik ang kasalukuyan at darating na kasamaan ay aming maiwaksi sa pamamagitan nila sa Kristo kasama ng Espiritu Santo at sa walang Lita, Carmelita, whom you have united in marriage, as they ask for your help on the protection of the Virgin Mary, they pray